Kansilado na ang world title fight ng Apo na si Jose Tanaka dahil nag-overweight ang kanyang challenger. Angas ang Pinas na si John Riel Casimero, pound for pound king pa rin sa Pinas ayon sa BoxRec. May pasaring din kagad sa mga bashers ang Quadruelas at My Boy na Facebook page. Junto Nakatani, nabigay na kagad ng reaksyon dahil sa ginawang ito ng ating kaubayan na si Vincent Asolabio. Ang kanyang reaksyon alamin. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Halos 3 mga kilo. Ito ang sobrang timbang ng challenger na mula sa Mexico na si Jonathan Rodriguez. Yan naman, ang unang depensa sana ni Tanaka sa kanyang hinawakang WBO flyweight title. Ikagad kinansila ito. Binigyan man ng 2 oras ang Mekano pero hindi pa nito na ipagpatuloy sa kadahilanan na nagkaroon ng matinding cramps sa naramdaman ng challenger kaya napagdesisyonan na lang na kansilado na kaagad ang laban. Kaya naman, humingi kaagad ng tawad ng promoter ni Rodriguez na si Paco Damiao. Siya rin mismo ay naging dismayado at nahihiya sa pangyayaring ito. Sumabog naman sa galit ang presidente ng Hatanaka Gym na si Kiyoyuki Hatanaka dahil sa kanyang pagkadismaya. Kaya kaagad sinabi niya na hindi niya hayaan na payagan ng Mekanong may mahigit 2 kilo ang sobra ng timbang na lumaban. Humingi na naman ng tawad si Rodriguez sa kanyang sinapit. At syempre, nagpalabas naman na hinaing itong si Tanaka pero wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan na ang laban ay hindi na matutuloy pa. Marami naman ang nanghinayang dahil sa pinakita ng magandang kondisyon ng pangangatawan ni Tanaka pero ang laban ay biglang kansilado ito. Samantala, ayan na, sa bagong update ng BoxRec na pound for pound list ay nako, nangunguna pa rin ang angas ng Pinas kahit pa man na hindi pa siya nabigyan ng laban. At ito naman ang nasa top 5. Ang top 5 ay ang WBC Minimum Weight World Champion na si Melvin Jerusalem. Pang-4, ang former world champion na si Mark Magnifico Magsayo. Pangatlo, ang legendary boxer na si Nonito Donaire Jr. Pangalawa, ang former unified world champion na si Marlon Tapales at ang nagharing bilang pound for pound king sa Pinas ay walang iba. Ayon sa BoxRec ay itong si Casimero. Kaya naman, ito kagad ang banat ng Quadruelas My Boy na Facebook page na ang hirap tanggapin na number 1 pa rin tayo. Casimero wala ng laban. Abangan niyo ako sa September mga boss. Samantala, parehong pasok ang timbang ng 2 mga mandirigma. Sa harapan ito ang ginawa ni Asolabio. Kaya napatawa na lang si Nakatani na tilabas nabi ni Asolabio na yan, akin na yan. Pero sumagot naman si Nakatani na hindi, akin pa rin ito. Kaya naman mga kakwento. Pagkatapos ng weigh-in nila, ay aba in-interview itong si Nakatani ng Japanese media at sinabi niya na siya ay nasiyahan sa pinapakitang kumpiyansa ni Asolabio sa kanyang sarili. Kaya mas lalong nasabi niya na pababagsakin niya talaga itong si Asolabio sa gabi ng laban. Yun bang knockout na hindi malilimutan ng mga manunood kung paano niya wawasakin itong si Asolabio? Well, kakwento, silang 2 po ni Asolabio ang pareho ang target na talagang tutulugan nila ang laban na may isang gagapang salona at naganap na ng unan para sabihing good night na everyone. Kaya talagang maganda din talaga ang paparating na laban. Dahil alam na kakwento, parehong mga palaban ng 2 mga mandirigmang ito. Pero baka natanong niyo kakwento, kamusta ang gloves ng 2 mga mandirigma? Well, natawa nga ako sa isa sa mga reaksyon ng mga Pinoy boxing fans na nakita nila ito. Si Nakatani ang sumukat at kumilati sa kanyang gloves na susuotin, habang ang promoter naman na si Brendan Gibbons ang pumipili ng gloves ni Asolabio. Siya ang nagsusukat kaya hindi napigil ng ilan na sinabi nila na maganda ito. Nakatani versus Brendan. Well, kakwento, marami nga rin ang nagtataka dahil bakit si Brendan ang palaging namimili ng gloves at ang kamay niya ang pinagbabatayan niya kaysa sa boksingero na siya naman talaga ang susuot sa gloves may kipagpukpukan sa ibabaw ng lona. Well, may nagsabi pa na si Brendan din ang kumilatis at nagsukat sa gloves na sinuot ni Marlon Tapales sa laban niya kay Naoya Inoue na ito ang kinahinatnan ni Tapales. Well, kung ano man ang diskarte sa pagpili ng gloves na susuotin ni Asolabio ay nasa kanila na yan na diskarte. Kung para sa kanila yan ang pinakamagandang gawin. Total ang nakakabuti lang naman ng ating boksingero ang kanilang gustong makakamtan. Pero sana sa laban pagdating sa corner ay hindi si Brendan ang susuotan ng mouthpiece ha. Hindi, biro lang kakwento. Mga kakwento, kumapit na dahil ayan na, nagpakitang gilas na ang asero ng Pinas. Sa ginawa niyang ito ay talaga bang magagawa niya ng titulo ni Nakatani ay mababaklas. Malapit na nating malaman ang kasagutan. Kaya huwag nating kalimutan na si Asolabio ay suportahan dahil baka at sana nga may world champion na Pinoy ang ating mapapakinggan pagkatapos ng kanilang umaatikabong digmaan.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at may-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna kayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Joe Renz Vibes, kay kakwentong Jobs Official Vlog, kay kakwentong GHJ, at kakwentong nanunod ngayong shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.